At mismong ang Santo Papa ay hindi nakaligtas sa naturang pagmumura. Dadating si Pope. Gusto ko tawagan na, Pope, ka umuwi ka na. So si Pope naman, uy. Kaya, sabi ko, hanapan mo nga ako ng video nung pagkita ko kay Pope. No, ayan ang magtingin pa si Pope, baka pag alis pa pagka-Pope yan, potang ina, sobra na to. Your God is stupid. My God is perfect. And has a perfect common sense. And even itong Last Supper, who are the idiots there? Who is this stupid God? Stupid talaga itong putang kung ganun. You created something perfect. Sa pahayag na ito ni Pangulong Duterte, ipinaalala ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas ang ikalawang utos ng Diyos. You shall not use the Lord's name in vain, o huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Sa gitna yan ng pag-atake raw ng Pangulo sa mga paniniwalang Kristiyano at sa pag-iinsulto raw ng Pangulo sa Diyos. Sabi ni Villegas, napilitan daw siyang magsalita dahil baka raw maligaw ang mga tao sa mga kamaliang kanilang narinig. Ilang punto ang kanyang nilinaw sa mga turo ng simbahan na binatikos ng Pangulo. Kabilang ang tungkol sa pagkakaroon ng tao ng original sin na iba raw sa kasalanan na ikakakonsensya mo kung ikaw ang responsable rito. Sabi ni Villegas, ang original sin ay bahid sa pag-iisip ng tao na nagdudulot ng kawalan ng tiwala at pagdududa sa Diyos. Paalala ni Villegas, tungkulin ng mga Kristiyano na mahalin ang kanilang bayan. Pero kung magpapatupad daw ang estado ng mga batas at alituntunin na racist, sexist at mapanira sa buhay, tungkulin din daw ng mga Kristiyano na hindi ito sundin, na hindi makilahok at sa halip ay lumaban. Paalala niya sa huli, bawal ang duwag pero huwag makipag-away at gapiin ang kasamaan ng kabutihan. Para naman kay Bishop Pablo Virgilio David ng Diocese of Caloocan, baka absent ang Pangulo nang ituro ang katikismo sa Ateneo at San Beda. Ang kasalanan din daw sa kwento ni Eva at Adan ay ang pagnanasa ng tao na maging katulad ng Diyos. Pero ayon sa obispo, mas nalalayo pa sa Diyos ang mga nahuhumaling sa kapangyarihan. Bishop Roderick Pabilio. It's not only an affront to the church, it's an affront to the belief of people. Mali raw ang pagkakaintindi ng Pangulo sa sinasabi sa Biblia. Nakakaawa raw ang Pangulo ayon kay Pabilio. Hindi yan tinuturo ng simbahan. Ang kanya kinikiritsa, siya yung pag-unawa niya na masyadong mababaw. Yan nga yung hindi niya alam. No, that when God created man, He created man free. And part of freedom is the ability to choose. No? And tayo ang gumawa ng mess. Hindi tayo pumili ng maayos. So bakit mo isisisi sa Diyos yan? Sa pagkakataong ito raw, sumobra na ang Pangulo, pero tingin ni Pabilio, ginagawa lamang ito ng Pangulo para ilihis ang atensyon sa mga isyu ng kanyang administrasyon. Kinundi na rin ng Philippine Council of Evangelical Churches ang pahayag ng Pangulo, pang-iinsulto raw ito sa pananalig ng tao. We denounce insulting other person's religion. Sadly, ito ay nanggaling sa bibig ng ating ama, minamahal na Pangulo ng ating bansa. He has crossed the line. Sanay sa payak na pamumuhay at taus-pusong pakikisalamuha sa kapwa. Tumira siya sa simpleng apartment, naglalakad at sumasakay ng pampublikong transportasyon at masugid sa pagbisita sa pinakamahihirap na komunidad ng Buenos Aires. Pinili niya ang papal name na Francis na unang beses ring pinili ng isang Santo Papa dahil kay Saint Francis of Assisi, nakilala sa pagiging mapagkumbaba at pagkakaroon ng matibay na debosyon sa kapuspalad at inaapi. Dito rin sumentro ang trabaho ni Pope Francis na tinaguriang The People's Pope. Siya ang naging ikatlong Santo Papang bumisita sa Pilipinas. Nagmisa siya sa Manila Cathedral, sa UST at sa Quirino Grandstand. At ang pinaka hindi malilimutan, ang misa ng Santo Papa sa Tacloban Airport para makiisa sa mga biktima ng bagyong Yolanda. I'm here to be with you. Un poco tarde, a little bit late.
Pope Francis gives his blessing to the Philippines and to President Duterte. It was presidential advisor on the peace process, Jesus Dureza, who asked the Pope to bless the country. Young Rodrigo Roa Duterte.